Alam niyo, lagi ko naiisip, malapit na talagang dumating ang Panginoon. End days is harvesting. Harvest. Kaya nga, may mga parable doon na sinasabi niya na ibubukod ang trigo sa dawag. Dawag, ano? Wheat. Ibubukod ang kambing sa tupa. Mga end times yun eh. Mga parables na yun. Harvest. At sinasabi rin sa mga salita ng Panginoon, handa na ang pangkawit upang i-harvest ang tao. Yung daming tao na yun, parang hinog na. Hinog na para bumalik siya. Dami talaga. Dalawa lang ang nakikita ng tao, dalawang category ng tao nakikita ang Diyos. Hindi tulad natin, nakikita natin, mayaman, mahirap, guwapo, pangit. Pilipino, Amerikano, ibang bansa. Maraming category. No? Lahat ng yung mga category ang tingin natin sa tao. Pero sa Diyos, hindi niya tinitignan yan. Wala sa kanya. Equal talaga. But there are two categories. Yun lang ang nakikita niya sa lahat ng tao. Ang umiibig sa kanya at ang hindi umiibig sa kanya. Yan lang dalawa. Kaya yan ang tingin niya sa atin. Ang nakakatakot, malapit niya ng harvestin at tao. End time yan. At ang nakikita niya sa dalawang klase ng tao, bubukurin niya yung mga umiibig sa kanya at yung hindi umiibig sa kanya. Sa 1 John 2:15, tignan nyo. Basahin nga natin to. Sabay-sabay, ready, go! Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for Father is not in them. At sabi ni Jesus, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawa. Sa kasuklaman niyo yung isa, ibigin niyo ang isa. Ibigin niyo ang isa, kasusuklaman ng isa. Hindi pwedeng sabay. Kaya sa mata ng Diyos, dalawa lang ang nakikita niya sa lahat ng nabubuhay na tao dito sa daigdig. Ang umiibig sa Kanya at ang hindi umiibig sa Kanya. Sa traffic, dalawa ang nakikita niya. Ang mga umiibig sa Kanya at hindi umiibig sa Kanya. Tayo maraming category, pero sa Diyos dalawa lang. At hinahanda niya na yon. And in end times, ilang beses niya sinabi yon, iba't iba lang paraan. Ibubukod ang tupa sa kambing. Ibubukod ang trigo sa dawag. Dadalawa lang. Now, our life here ay testing. In fact, in God, sa Diyos wala naman talagang oras. Nilalang niya lang yan para sa atin. Pero sa Panginoon walang oras. Because time is an instrument of God to test our choice. We have all our choice in everything, every moment, every second, in our mind, in our heart. Whether your action, your life would reflect na minamahal mo ang Diyos o hindi mo siya talaga mahal. Salita lang. O akala lang mahal mo siya. At maraming akala na mahal ang Diyos. Pero in their life, hindi nakikita. Kaya itest nyo rin kung talaga mahal nyo ang Diyos o hindi. So, ang manifestation, maraming definition kasi ang pag-ibig eh. No, marami. Pero I'd like you to show some common manifestation what love is. Mahal mo ba ang daigdig? O mahal mo ba ang Diyos? Kaya dalawa lang ang nakikita niya sa inyong pagkilos, sa inyong pag-isip, sa inyong relasyon sa kapwa. Ito ba'y nagre-reflect na mahal mo siya o hindi? Okay. Ano yung mga these are manifestation or description. Pero marami pa. Pero ito yung gusto kong i-discuss natin. No? Manifestation of love.
Either na ang manifestation na yan ay talaga sa daigdig o sa Diyos. Yung attachment natin. Kung napanood niyo yung attachment, yung bang yung, kaya nga tayo may kamag-anak, very attached ka. Kaya nagkakaroon kang girlfriend, boyfriend, hanap-hanapin mo siya. Siya nagbibigay sa iyo ng attachment, no? Togetherness. Kung napanood niyo yung Outcast, ni Tom Hanks, sino nakapanood yun? Yung bang napunta siya, napadpad siya sa isang isla na walang tao. O, di ba ang ganda, no? Kung nagustuhan ko yung... very natural. Alam nyo, nagkaroon siya ng... Para wag lang siyang maloko, kasi walang kausap eh. Yung Wilson, na bola ng volleyball, ay kinakausap niya. Yun talaga ang tunay na imagination. Para lang siya magkaroon ng attachment. Para lang maging normal ang kanyang feeling. O, sino ba nakapanood nun? Yung iba hindi. Panoorin nyo. No? Outcast. Para ma-realize mo, ano ba yung attachment? Napamahal siya ron. Okay? Pero, imahinasyon niya lang, wala namang buhay yung bola yung Wilson. Tawag niya si Wilson. Minsan, inayusan pa niya mukhang tao. Kausap niya lagi. Sabi nila, ang Diyos daw ay imahinasyon. Hindi, buhay ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos. Word of God, or through your spirit, or through your dream, or through your vision. Hindi yan imahinasyon. Ang Diyos ay mas buhay kaysa sa katabi nyo. Ang Diyos ay nagpapadama. Kaya lang siya hindi nagpapadama, hindi lang siya nagiging totoo kasi hindi siya talaga magpapakilala sa mga ayaw maniwala sa Kanya. At first, kung ayaw maniwala, hindi talaga. Kaya mga ateista, talagang pinoprocess nila na walang Diyos, ay never sila talaga makikita ang Diyos. Kaya tayo mga tumatawag sa Panginoon, ang tawag yon imagination. No, it's not imagination. God is a real person. He is a person. He can talk. He can communicate. He can, exchange feelings. Okay. Go back to sa Wilson. Ang attachment kasi, yung bang nandun yung feeling mo, at si Tom Hanks, yung bida, bagamat walang buhay to, na-attach na siya. Minahal niya to. Na hindi naman nagsasalita, hindi nagre-respond. The same with God. Nasa ng attachment nyo? Nasa TV? Nasa sarili nyo? Nasa kagwapuhan, kagandahan nyo? Yung iba, halos gumastos na ng milyon-milyon para sa kanyang kagandahan na nagbibigay talaga ng kagandahan ay ang Panginoon. Napaka-attach Diyos sa inyong mga gusto. Yung bang, that is attachment. Minamahal nyo na yan. Mga bagay na hindi buhay. Mas inuuna nyo yan. Attachment is a manifestation of love. Sinasabi niyo, mahal niyo ang Panginoon. Hindi ako nakakalimot sa Panginoon, pero hindi namang ma-attend dito. Meron akong kilalang ganon. Hanggang sa namatay na lang. Ilang beses namin ini-invite. Hindi naman ako nakakalimutan, nagpe-pray naman ako. Pero nasa yung attachment mo? Naka-attach ka sa TV? Naka-attach ka sa mga Koreano? Kaya tingin niya sa mga gwapo, Koreano na. Pati si Eli, tingin niya, kagising gwapo ng mga Koreano. Kasi nga, attach na siya eh. Huwag niyong i-attach ang sarili niyo sa mga bagay na hindi talaga buhay. Kaya nga, world. Do not attach yourself to it. Another is desire. Yung hahangarin niyo. Hinahangad niyo ba na malugod siya o ang sarili niyo pa rin ang pinigyan niyo ng kaluguran? Yung desire, no? Kaya nga kapag may desire ka, pupuntahan mo siya, no? Ibibigay mo yung gusto niya, yun yung desire. Iisipin mo kung ano talagang gusto. God gave us the outline kung ano yung gusto niya. Sundin natin yon. Kaya meron din namang kautusan. Pero kung hindi niya gusto at alam mo namang contradicted sa kanyang salita, huwag mo nang gawin. Kahit masarap, iwasan nyo na. And fondness, saan ka nagiging masaya? Kaya nga sabi sa Bible, find a happiness with God. 37, hanapin mo ang kasiyahan sa Diyos. Kasi kapag ang kasiyahan nyo pa rin
ay ang pamamasyal, pera, bagay. Nasaan ang Diyos? Nakalimutan nyo mag-tithes, na marami pangailangan dito. Nasaan ang Panginoon? Nakalimutan yung umattend dahil mas ini-invite ka sa ibang lugar, ng mga kasiyahan, birthday, sa mga birthday, hindi absent, pero dito absent. Fondness. Maging masaya kayo sa Panginoon, sa pagsiserve sa Kanya. Kaya these are some lang to ha, marami pa of course. Kaya nga, minsan, sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero sa mga manifestation ng ating pagkilos, pamumuhay, hindi naman. Hindi nyo mapagsisinungalingan ang Panginoon. Ang tingin pa rin sa inyo ay hindi kayo umiibig sa Diyos. Mahalin nyo ang Panginoon. Dalawa lang ang kategory niya. Ang nagmamahal sa Kanya at ang hindi nagmamahal sa Kanya. Kaya ang pag-ibig nyo, ibigay nyo na yan sa Panginoon. No? Now, I'd like to differentiate the difference of love of God and love of the world. Sige nga. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay nyo ang pag-ibig nyo sa Panginoon. Kasi hindi nyo pwedeng pagsabayin ang pag-ibig sa daigdig at ang pag-ibig sa Diyos. Kailangan pag-ibig lang sa Diyos at siya magbibigay ng mga desire nyo dito sa lupa. Yan ang order. Hindi ibigin nyo ang daigdig at akala nyo maloko nyo ang Panginoon na mahal nyo rin ang Diyos. Hindi. Nakikita nyo ang puso nyo. Nagmamanifest yun sa buhay nyo. Sige, pakilipat nga. The difference of love of God and love of the world. Okay. Kaya kung meron din lang kayong pagbibigyan, paglalaanan ng inyong pag-ibig, nawa unahin nyo ang Diyos. Diba, last week, tinalakay natin, ang sabi niya, at very vocal siya, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, kaluluwa, ng iyong puso, kalakas at buong kaluluwa. And secondarily, mahalin mo naman ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. And now, sa ating pag-ibig talaga, 100% sa Diyos muna. Now, what are the differences of love of God and love of the world? Yung love of God, isipin nyo, temporary lang ang pag-ibig na ibibigay sa inyo ng daigdig. Maging kaibigan yan, maging pamilya yan. Temporary lang yan, mawawala yan. Pero ang Diyos walang hanggan. Kaya nga dapat 100%. Pati kamag-anak nyo, kaya maging ready rin kayo na temporary lang yan. Huwag nyong ibuhos masyado ang pag-ibig nyo sa kapwa. Minsan, ang daddy ko, ang sabi niya, kung kukuha kayo ng asawa, huwag kayong kukuha ng asawa na mahal nyo. Pumili kayo ng asawa na kaya nyong iwanan. Practical. Yes? Ay, makinig kayo rito. Pag pipili kayo ng asawa, ito payo ng daddy ko, hindi ko naman sinabi na payo ko to, no? Bahala kayo kung maniniwala kayo sa daddy ko. Pag pipili kayo ng asawa, ang piliin nyo, sa daddy ko to, hindi ko inaangkin. Sabihin nyo, yun payo ko. Pag pipili kayo ng asawa, pero totoo naman, tama naman, ang piliin yung asawa ay yung kaya nyong iwanan. Yes. Kasi masakit na iwanan ka. Ayaw niyang masasaktan siya. At ayaw niya magiging alipin siya. Kaya alam niyo, sa mami ko, ito totoo, no? Ang lagi niyang panakot, pag sila nag-aaway ng matindi, iiwanan kita! Ay, tahimik na mami ko. Tahimik na. O, hindi na kontrol niya. Pero nung naglakihan na kami, naging professional na kami, hindi niya na matakot ang daddy ko, ang mami ko. Sige, iwanan mo ako, okay lang. Hindi niya yung mga anak. Kasi nga, ang pag-ibig dito, temporary, nawawala, at nagbabago-bago. At ito pa, masakit ang pag-ibig na binibigay ng daigdig. Masakit. Nagbibigay ng pain yan. So those are the difference.
Bukod sa eternal ang Panginoon, temporary lang dito. Kaya nga, huwag niyong ibigay ng todo ang inyong pag-ibig sa inyong asawa. Lalo na pag girlfriend pa lang, ka-boyfriend. No? Huwag na huwag. Kailangan laging merong reserve. Kasi mamaya iwan ka na niyan eh. No? At marami naka-experience ng ganyan. Ano? Okay. And another difference is, sa pag-ibig ng Diyos, there is always pleasure. Masaya ang binibigay ng Panginoon. Nakaka-uplift. Panloob ang nadarama nyo na pag-ibig na binibigay ng Diyos, hindi panlabas. While sa pag-ibig dito sa daigdig, maging ito living or non-living or relational, nagbibigay ng sakit. Unang-una, hindi mo sigurado ang tao kung iibigin ka rin niya. Pangalawa, na masakit talaga, no? Kahit mahal na nagmamahalan kayo, ang masakit yung may mamatay. Ang sakit nun. Iiwan ka rin talaga, kaya masakit. Meron ka mga buong pamilya, no? Kahit isa lang doon, ang sakit. Minsan, may nagsalita na nanay, ang dami niyang anak, 11, no? Namatayan siya ng isa. Para bang, okay lang, kasi meron pa naman akong 10. Hindi ganun. Talagang at sakit, talagang naghihimutok siya sa iisang yon, pero dami niyang anak. Masakit ang relasyon dito sa lupa. Kaya ihanda nyo rin sarili nyo na ang inyong pag-ibig sa pamilya, sa inyong anak, sa inyong asawa, sa inyong kapatid, no, ay temporary lang. There will be a time na mawawala rin sila. Ang maganda, ang pag-ibig natin sa Diyos is stable. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay pag-ibig natin dito sa lupa ay nagre-reflect sa Panginoon Diyos. Kaya nga sa pamilya, hindi may iwasan talagang masaktan ka kapag may namamatay. Masakit. Si mami naman, masakit, no? Kami, nung pinanganak yung aming anak, ang sakit. Ang sakit. Sumunod kay Micah. One day lang siyang nabuhay. No, ang sakit. One day pa lang yun. Tapos yung isa naman, kwento niya sa akin, nagkwentuhan lang kami, yung estudyante ko, yun, isang araw lang yun, nabuhay sa amin, yung anak kong yun. Pangalawa, namatay. Yun naman sa kanila, 2 years old na yata. 2 years old. Basta yung nahayakap na nila, namatay lang, kakatawa. Tawa lang tawa yung bata, mamaya hindi na huminga. Patay na. Ang sakit. Yung nanay, ayaw niyang tanggapin. Yung nanay, sabi niya sa asawa niya, ayaw kong hawakan. Kasi nakita nila, patay na pala talaga. Sa gitna ng kasiyahan nila, nagkakatuwaan sila, yung bata sa kakatawa, nawala ng hininga. Sakit, di ba? Masakit ang binibigay ng pag-ibig sa daigdig. Kaya ang 100%, kaya yun din ang dahilan kung bakit ang pag-ibig sa Diyos ay 100%. Ibigay niyan sa Diyos. Para dito sa lupa ay hindi masakit ang pag-ibig na secondary. That is the reason why. There is pain in the love of this world. Samantalang ang love ng Panginoon, always pleasure. Kaya ang pag-ibig nyo, ibigay nyo ng 100% sa Diyos. At hindi ito imahinasyon, totoo to. Totoo ang Diyos sa buhay natin. Ibigay natin ang lahat sa Diyos para anumang pag-ibig na masakit dito ay nalalagpasan natin. So, ano pa yung mga nagbibigay ng sakit dito sa pag-ibig dito, no? Sometimes, tayo lang umibig pero walang response. Nagkukulang, hindi kayo nagkakamali. Yung jealousy. Kaya ang Diyos masakit. Talagang broken-hearted siya sa tao, sa pag-ibig sa tao. Kasi ang Diyos talaga siloso rin. No? How much more tayo. Di ba? Sakit, kapag nakita mo yung iniibig mo, iba na pala iniibig, ay talaga, romentado yan. Talagang yan minsan nagkakapatayan eh. Di ba masakit? Kaya huwag kayong umibig ng 100% dito sa lupa. Yan ang sabi ng Panginoon. At yan din ang sabi ng daddy ko. Parang totoo na rin, ano? Kasi nga, because of this pain.
At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Constant yan. Mahal kayo ng Panginoon Diyos. Pero ang tao nagbabago-bago. The Word of God says, no, kapag ang nanay nagkulang na, talagang nababawasan ang pag-ibig sa anak. Maging ang na-experience ng mga taga-Jerusalem, sabi ng Panginoon Diyos, parurusahan ko kayo. Kahit ang babae, ang nanay, na halos hindi makapasag pinggan. Dahil sa kanyang gutom, kakainin niya ang kanyang anak. At ang nangyari sa Israel, ang nanay makakalimutan niya ang kanyang anak. Pero ang Diyos, hindi niya makakalimutan ang mga umiibig sa kanya. Salita ng Diyos yun. The love of God never changes, but the love of men nagbabago-bago. Depende sa circumstansya. May nabasa nga ako ang pera daw ay relative. Ako ba nabasa yun? Kay Mike yata, no? Ewan. Ang pera ay relative. Pag may pera ka, maraming relatives. Pero pag wala ka ng pera, wala ng relatives. O, di ba? Minamahal ka lang kapag may pera ka, pero pag wala ka ng pera, hindi ka na mahal. Kaya masakit, masasaktan ka lang. Pero ang Diyos, hindi nagbabago. And always available before our birth. Alam niyo ba ang pag-ibig ng Panginoon Diyos before the creation of the world? Hinanda niya na si Jesus para mamatay para sa atin. Para ang pag-ibig ng Diyos manatili sa atin, madama natin, at ibalik tayo sa Kanya sa kabila na tayo magkakasala pa lang. Yan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang Panginoon Diyos ng higit sa lahat. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya, mahalin nyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas nyo. At yun ang talagang mga dahilan kung bakit ibigay natin 100% ang pag-ibig sa Diyos muna at sumunod sa kapwa at sa atin. Okay. At ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng tao, hindi laging available yan. Depende. Kaya nga sabi ko nga, lagi yung sinasabi, huwag kayong umasa sa pangako maging sa mga nanay-tatay nyo. Kasi depende rin sa kanilang pangailangan. Ang nanay at tatay, nangangailangan din yan. Kaya huwag kayong magtatampo kung hindi masustentuhan ang inyong hinihingi. Kasi sila mismo may pangangailangan. Pero ang Diyos, humingi tayo sa Panginoon. At ang pangako niya, hindi kayo pagkukulangin, ni pababayaan man. However, sa bibigay natin ng Panginoon, ito tandaan natin, you cannot love God and the world at the same time. Hindi nyo siya pwedeng ibigin, paki-change. You cannot love God and the world at the same time. Kaya nga makikita naman sa kilos nyo. Makikita sa pagsiserve nyo. Makikita sa inyong ugali. Makikita sa inyong pamumuhay kung paano kayo umibig sa Panginoon. Unahin muna natin sa ating buhay, siya ba'y malulugod o hindi? Dahil kapag ang buhay natin ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi nyo rin sinasabi ng Diyos, it is manifest na hindi nyo talaga mahal ang Panginoon. Dapat sa buhay natin, siya ba'y nalulugod o hindi? So, and lastly, alam niyo ba, sa Diyos wala naman talagang oras. There is no time and space. Pero binigyan tayo ng oras upang mabuhay dito. It is an instrument of God to test you, your choice, whether to love God or not. Remember, dalawa lang ang kategory niya sa tao. Umiibig o hindi umiibig. Tayo lahat magsitayo. Praise God. Unahin niyo ang Diyos at unahin niya rin kayo. Pagsilbihan niyo ang Panginoon Diyos.
at ibibigay niya ang lahat ng inyong hihilingin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kung kami nagkakamali, Lord God, o hindi namin alam na kami nagkakamali, ituwid niyo kami. Kung kami, Panginoon, ay nakakatisod sa ibang tao at ito'y hindi niyo gusto, Panginoon, ituwid niyo kami. Kung kami, Panginoon, ay minsan tinatamad at hindi ito nakakalugod sa inyo, patawad, Panginoon, at ituwid niyo kami. Panginoon Diyos, nawa, Lord God, mapakita namin sa aming buhay na mahal namin kayo. Mahal namin kayo, Panginoon, sa isip, Lord God, sa aming mga desisyon, sa aming mga relasyon, Lord God, mapapurihan kayo sa aming buhay. We want to live with you in the name of Jesus. Taas po natin ating mga kamay. Linisin kayo ng Panginoon sa inyong pagkakamali. Tuwiring kayo sa inyong buhay. At ang Panginoon Diyos ang magbibigay ng kalakasan, pananampalataya at kapangyarihan upang ang kanyang presensya ay manahan sa inyo. Manahan sa inyo ang presensya ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you.